Sa tulong po ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala, natapos natin ang Kitabut Tahara sa simple at basic na paliwanag patungkol sa kalinisan. Alhamdulillah. At ngayon, papasok na ho tayo sa bagong yugto patungkol sa Kitabu As-Salah. Libro patungkol sa pagsasala. So, ang pangunahing hadith ho, hadith ni Sa'ad ibn Iyas, hadathani sahibu hadhihi dar, kinintuhan ho ako ng may-ari nitong bahay, wa asyara biyadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud. Kinintuhan ako ng itong bahay na to, pinoint out niya ang bahay ni Abdullah ibn Mas'ud. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinong nagsabi nun? Si Abdullah ibn Mas'ud. Kinuwento niya kay Sa'ad ibn Iyas. Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abdullah ibn Abbas, tinanong ko si propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Kung ano ang gawain ahabbu na minamahal ng Allahu Jalla Tiula. Ang ibig niya hong sabihin, anong gawain na kapag ginawa ko siya, mamahalin ako ng Allah. So yun ho ang ibig niyang sabihin. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabi po ng propeta sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Ang mainam na gawain, mamahalin ka ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala ay as-salatu ala waqtiha. Ang pagsasala, ang pagdarasal ala waqtiha, sa kanyang oras. Ang pagdarasal sa kanyang oras. So, ibig sabihin, meron ho tayong 5 obligado sa pagdarasal at dapat ho tayo magdarasal doon sa 5 gifardu ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala at hindi natin pwedeng ang zuhur, doon tayo magsasala sa asar at hindi ho rin pwede ang Fajr, magsasala ka doon sa Zuhur. So, kumbaga, kung ano ang oras na itinakda ng Allahu Jalla Ti'ala, doon kang magsasala. So, dito sa hadith na ito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, ang pagsala sa kanyang oras. Ang ibig sabihin ho, sa oras ng pagsala, madama ito ho ay sa loob pa rin ng oras ng pagsasala. Tulad ng ang Fajr, pagka labas po ng Fajr as-Sadiq hanggang sa hindi pa lalabas ang araw. Lahat ho doon yun ay valid ang pagsasala doon. At ganun din ho, ang Zuhur, pagkapasok po ng Zuhur, hanggat hindi papasok ang asar, oras niya ho yun lahat. Doon ho ang ibig niyang sabihin, sa lahat, sa loob ng oras na yun, doon ho tayo magsasala. Hindi magsasala ka ng Zuhur doon sa asar. So, ala kulin, ang gusto lang ho natin ipaliwanag dito, kung ito ay nasa loob pa ng oras niya, oras ng pagsasala, doon ho ang sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mamahalin ka ng Allahu Jalla Ti'ala kung magsasala ka doon sa oras na itinakda ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So yun ang ibig sabihin ho nito, wallahu alam. Yun ang pangunang katanungan ni Abdullah bin Mas'ud kay propeta sallallahu alaihi wasallam na kung magagawa mo ito, ang gawain na ito, mamahalin ka ng Allah. Pangalawa, qultu thumma ay. Sabi ni Abdullah ibn Mas'ud, qultu thumma ay. Ano pa ho ba? Pagkatapos nun, ang ibig niyang sabihin, hingi pa siya ng kasunod na gawain na gagawin niya. Hindi ho katulad natin sa panahon natin ngayon na magtatanong, wala lang. Magtatanong lang at hindi na ho ginagawa. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, birru alwalidain, maging mabuti sa mga magulang. Birru alwalidain, maging mabuti sa dalawang magulang. Ang utos ho dito ay magiging mabuti ho tayo sa ating mga magulang. Kung nagagawa ho natin yan, mamahalin ho tayo ng Allah at nagawa ho natin ang the best na ibadah, the best na amal na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mamahalin ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung nagawa mo ito. Birrul walidain, di ho natin matatalakay ngayon sapagkat napakahabang kwento ho dito. Ala kullin, kung magagawa ng isang Muslim ang pagiging mabuti sa kanyang mga magulang, magbabaraka ho ang kanyang sarili. Ibig sabihin, bibigyan siya ng Allahu Jalla Ti'ala ng baraka sa kanyang sarili, bibigyan ng Allahu Jalla Ti'ala ng baraka sa kanyang ahli, at sa lahat ng kanyang gawain ay magkaroon ng baraka kung matahkik mo ang birrul walidain. At kahit tatanungin ninyo sa mga taong mabuti sa kanilang mga magulang, sapagkat magiging baraka ho ang kanilang buhay. Ala kulin, yun ho ang pangalawang the best ibada, the best amal na gagawin natin sa tingin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. The best na ibada, the best na amal gagawin natin upang mamahalin ho tayo ng Allahu Jalla Ti'ala. Pangatlo, thumma ay. Pagkatapos ho nun, ano pa? Kumbaga, sabi ni Abdullah bin Mas'ud, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah, at mag-jihad sa pangalan ng Allah. Ibig sabihin, mag-jihad sa pangalan ng Allah, dito ho ay jihadul qital. Pero hindi ho natin mababanggit ng maayos dito sa social media sapagkat ibablock po tayo ni Meta. Ala kulin, sabi po ni Abdullah bin Mas'ud, haddathani bihin na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kinuwento ho ito ng propeta sallallahu
alaihi wasallam ang lahat ng nabanggit ni Abdullah bin Mas'ud. Walau istazadtuhu lazadani. Sabi ni Abdullah bin Mas'ud, kung dadagdagan ko pa ang aking katanungan, dadagdagan pa ho sana ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga hindi niya na ho dinagdagan ang kanyang katanungan, hanggang doon na lamang, sapagkat alam niya ho meron maisasagot ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Abdullah bin Mas'ud, nagtatanong ho siya kung anong gawain upang gagawin ho niya. Sa atin, biidnillah, kaliwanagan lamang ho, wag ho tayo magtatanong at hindi natin gagawin, sapagkat hindi ho yan ang sipa ng mga ulama noon, tulad ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Ang punto ho dito ay as-salatu ala waqtiha, sapagkat sa babu as-salah ho tayo. Ang pangunahing mawdu ho natin ay dapat ho tayo magsala sa oras ng pagsasala. Wag ho tayo magsala sa oras na kumbaga wag ho natin palipasin ang oras. At tulungan ho tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala magsagawa ng sala sa oras niya, sapagkat sa panahong ito napaka-busy ho ng mga tao, sapagkat mabigat din ho ang sala. Ika nga sabi ng Allahu Jalla Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Ibig sabihin ho, hihingi kayo ng tulong kay Allahu Jalla Ta'ala patungkol sa sabar at patungkol sa as-salah. Ganun ho kahirap. Ang pagsabar at pagsala medyo mabigat ho siya. Kaya hihingi ho tayo kay Allahu Jalla Ta'ala na magagawa ho natin sa kagustuhan niya. Hindi ho gagawin natin ang pagsasala sa kagustuhan natin. At yun ho ay magiging mutbi'ul hawa ho tayo. Kumbaga magiging ang hawa natin ang nasusunod, hindi nasusunod ang utos ng Allahu Jalla Ta'ala. Ala kullin, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.